O ngayon, ito ho, merong apila, liham na apila itong si dating Ambassador Roberto Bobby Romulo. Siya po ay anak ni General Carlos P. Romulo. Kilala itong negosyante at naging ambassador at sumusulat ng kanyang column sa isang malaking pahayagan. Pero tumigil na siya dahil po sa kanyang kalusugan. Pero sa kabila ng kanyang problema sa kalusugan, at medyo may edad na rin ito mga kaibigan, gumawa siya ng liham para sa mga mamamayan, sa ating lahat. Isang panawagan ito, kaugnay sa nalalapit na halalan. Ang petsa ng kanyang liham ay July 6, 2021. Ito po ay isinulat sa English, pero merong nagsalin sa Tagalog. Babasahin ko na lang yung salin ng kanyang liham, nitong si former Ambassador Roberto Bobby Romulo. Ang sabi niya, mga mahal na kaibigan, ang sulat na ito ay tungkol sa malungkot na kalagayan ng ating bansa sa pamumuno ni Pangulong Duterte na markado ang kawalang kakayahan. Incompetent, mga kaibigan, kalupitan, korupsyon, kabastusan, abuso sa kapangyarihan at kasinungalingan. Sa loob lang ng 5 taon ay binaliktad ni Duterte ang mga pakinabang na pamana ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Malusog na ekonomiya na hindi baon sa utang, bumababang antas ng kahirapan, tiwala ng mga dayuhang negosyo at respeto ng ibang bansa. Wala nga rumirespeto rito, di ba? Tamo, walang kausap yan. Ultimo sa mga pagtitipo nung bago siyang presidente, walang pumansin sa kanya, May video yan Nandun siya, nagmukhang tanga, Walang kumausap sa kanyang sino mang leader sa isang pagtitipon ng ASEAN, kundi ako nagkakamali. Eto, tuloy natin ang pagbasa. Winaldas ni Duterte ang panalo ng Pilipinas sa South China Sea at ipinaubaya niya ang ating teritoryo sa China. Sa malupit na drug war ni Duterte, ay libo-libo na ang namatay o namamatay na walang tagumpay na maipakita. Lalong naghirap ang mahihirap at libo rin ang namatay sa kanyang palpak na pamamahala sa pandemya. Gusto pa ba natin ng 6 na madilim na taon sa ating kasaysayan? 6 na taon ni Harry Roque at Jose Calida? Sa darating na eleksyon ay sa cyberspace, sa social media, ang magiging labanan. Kontra sandata natin dito ay ang katotohanan laban sa mga kasinungalingan. Suhestyon ko sa mga kaibigan, kakilala at pamilya ay itampok natin ang mga pamana ni Pinoy at suportahan natin ang nasa social media. Kaya yan ang gawin nyo. Imbes na makipagtaktakan kayo sa mga troll, itampok nyo. Halos ganyan ang sinasabi natin di ba? Huwag na ninyong pansinin Yang mga yan kasi wala ka naman masasabunot dyan, kikita pa yan di ba? Diyan magkakaroon ng malaking labanan sa social media pagdating ng kampanya. Ngayon pa lang, di ba, nabibisto na nga yung mga troll.
So, tama rin tayo kasi mamaya, ewan ko kung wala yata dito yung mga pamamaraan. Katulad din ng sinasabi ko na gagawin ninyo sa mga troll, yung sumisingit. Ang gagawin mo lang dyan, i-block, delete, ha? Bayan mo silang magmukhang tanga kasi pala yan, pag sinagot mo, iba ang bayad dun. Ha? Pag nambuli sila, tapos sumagot ka ron, kwan ho, ha? Ibang bayad. Doon sila magbabase ng bayad kung merong nag-react sa kanila. Kaya, ang dapat dyan, ignore, i-delete ninyo. Di ba? Kasi magkakaroon sila ng ipapakita nila eh. Pagka naniningil sila eh. Di ba? Ito ang ginawa ko. Yan. So, ito panawagan nito ni Bobby Romulo. Itong binabasa natin. Itutuloy ko po. Yun ang gawin ninyo, itampok ninyo. Punuin. Kaya nga ito, ating sinasariwa ang pagpaparinig muli ng naging talumpati ni Senador Benigno Aquino Jr. para makita natin ang uri ng kanyang paninindigan na dapat maging paninindigan natin ngayon. Sapagkat tayo ay hindi lang nasa katulad na sitwasyon nung kanyang panahon, kung hindi nasa mas masahol tayong panahon. Isipin mo, Marcos, Duterte, Macapagal, Arroyo, Estrada, ang magsasanib-sanib dito, mga kaibigan. Ha? So, mas matindi po itong laban. Hindi katulad nun, si Marcos lang ang kalaban. Mga kaibigan, kaya natin sinasariwa sa inyo ang mga talumpati ni dating Senador Benigno Aquino Jr. laban sa tyranny. Sapagkat yun ang dapat na maging kalidad ng natin ngayon na naniniwala na dapat magpatuloy at manaig ang kalayaan ng sambayanang Pilipino. Lalo-lalo na hindi lamang yung pagsasanib puwersa ng mga demonyo ang kalaban natin ngayon, kung hindi pati ang China ay nasa likuran nila. Pati yung mga kakandidato na patatakbuhin nila, ang nasa likod ay sila rin. Yung mga Manchurian candidate. Di ba ano sabi natin? Si Pacquiao, kahit ano sabihin mo ngayon, mag-e-enjoy na lang kami na pakinggan yan. Pero para yan ay maging barometro namin, para iboto ka, that is another story. Hindi ko mo nagbulgar ka ngayon ng katarantaduhang nangyayari sa administrasyon, karapat dapat ka nang maging presidente. Magkaiba yung magiging presidente at saka yung pagbubulgar. Kung pagbubulgar ang basihan sa presidency, siguro po matagal na kami naging presidente. Kasi trabaho ng media yan eh. Inagaw nyo lang yan eh. Di ba? Inaagaw nyo yung trabaho. Kasi gusto ng mga politiko, sila lahat, sila rin ang media. Hindi ba? Nagsisikuha pa nga ng mga programa sa radyo yan, tsaka sa telebisyon eh. Nagsusulat pa ng mga column eh. Mga kaibigan. So, itutuloy ko to Isa lang naman talaga ang paraan na lang ni Pacquiao para makasurvive. Ano yung paraan na yon? Ang paraan na yon ay samahan niya ang tunay na presidente o dapat maging presidente. Pero siya, wala siyang karapatan. Pareho lang sila ni Willie Revillame. Si Willie Revillame, tatakbong senador. Mga kaibigan, ano? Hindi raw siya kengkoy sa Senado. Ano ka? Mga kaibigan, humarap ka nga sa amin. Yan ang mahirap ngayon, Wala ngayong mga forum. Halimbawa, mag-guest sila sa mga program. Wala na, dadaanin ka na sa social media. Kasi doon walang magtatanong sa kanila. Mga kaibigan, subukan mong patanong sa amin yung mga yan. Mag-open forum yung mga yan. Yan si Willie, ano yung sasagot niyan? Yan si Pacquiao, ano yung sasagot niyan? Di ba? Yan si Nabato, ano yung sasagot niyan? Bagay, hindi kandidato yan. O si Panggago, ano yung sasagot niyan? Hindi ba?
Yung malaya, malayan discussion, kamukha nung interview kay Ninoy nung panahon ni Marcos. Na binigyan siyang pagkakataong makalabas para magpa-interview, para sagutin yung paratang sa kanya. Mga kaibigan, kandidato rin siya nun eh. Nasagot niya, di ba? Nasopla niya pa yung mga pakawalang i-interview sa kanya para siya ipahiya, di ba? Si Ronnie Nathaniels. Yan niya eh. Gusto mo bang sabihin kinu-question mo ang integrity ng mga taong ito diyan sa Jago, di ba? Yung military tribunal na lumitis kay dating Senador Benigno Aquino Jr. Anong sagot ni Ninoy? Ikaw katulad mo, Ronnie, ikaw empleyado ng National Media Production Center o NMPC. Pwede mo bang banatan si Marcos dito sa programa mo? Umiktad si Gago si Nathaniels Yung Bombay, mga kaibigan. Sabi niya, no. Bakit ako niya? Sabi ni Ninoy, yun na nga paano ako ibig sabihin, paano siyang sasailalim sa isang paglilitis na ang naglagay yung nagpakulong din sa kanya. Yung nagparatang sa kanya ng kung ano-ano. Di ba? Nang wala namang basihan. Walang mga basihan Ang paratang kay dating Senador Benigno Aquino Jr. Idinugtong lang siya sa mga kwento Nagkaroon ng pasabog. Sinino yan? Walang ebidensyang nag-uugnay sa kanya ron. Mga kaibigan, sa kung ano-anong paratang sa kanya. Kaya hindi na siya sumailalim sa paglilitis. Hinayaan na niya na total, ganun din magiging hatol. Mapapagod ka pa nga naman, di ba, ng kadidepensa. Wala ka naman yung pambabayad na sa abogado pagka ganyan, di ba? Kahit na may pera ka, maubos ang pera mo sa abogado lang. Pakiinggang ka ba dyan? Ang orientation, unang-unang orientation ng hahatol sa'yo, military oriented Di ba? Paano nga hatol sa civilian yun? Mga kaibigan, yun nga pag-upo ng mga military sa konstitusyon natin, di ba? Yung pag-upo nila sa civilian post, hindi pwede yun. Nasa active service ka pa. Di ba? Pinagbabawal yun, double compensation. Mga kaibigan. At maliwanag ang batas doon na ang sino mang military official o officer o nasa active service ang hindi maaring humawak ng anumang posisyon sa alinmang sibilyang ahensya ng pamahalaan. Nasa batas po yun. Ito, tuloy natin ang sinasabi ni dating Ambassador Bobby Romulo. Huwag nating bigyan ng prioridad ang winnability. Siyempre, winnability, yan ang pinagmamalaki nila Pacquiao, nila Willie Revillame, di ba? Tsaka ng kung sino-sinong damuho, yung pangalan nila, winnability o malaking tsansa na manalo ng isang kandidato. Sa halip, bigyan natin ng suporta ang mga kandidato na magbabalik ng kakayahan. Yun ang kailangan nating kakayahan Naglalagay tayo ng mga gago dyan, mga kaibigan Kumuha na lang tayo ng mga inutil, at ilagay din natin sa gobyerno. Pareho lang yun Di ba? Yung mga walang silbi sa lansangan, kunin nyo, ilagay nyo sa gobyerno. Gawin nyo senador, congressman. Magbabalik ng kakayahan, dignidad, paggalang at totoong pagmamahal sa ating bayan. Sama-sama ay maipapanalo natin sila. Ilantad natin na si Duterte at ang kanyang mga binasbasan ay hindi dapat tangkilikin. Sa edad ko na 82 years old na pala.
Sinisiguro ko sa inyo na wala akong personal na agenda sa politika. Paano nga naman siyang tatakbo? 82 years old na siya. Di ba? Ano gagawin niya? Yun ang sinasabi natin. Yun ang pakikinggan ninyo. Hindi yung merong agenda. Ito ang tinatawag na merong credibility magsalita. Kapani-paniwala. Dapat paniwalaan kaysa sa iba. Di ba? O sa politiko. Hindi mo pwedeng paniwalaan ang politiko. Mga kaibigan. Yung ginagamit nila ngayon, di ba? Na pamparami nila mga politiko. Paano ka maniniwala dyan? Puro ang interest niyan personal. Sa kanila yun. Yun ang agenda nila para sa sarili nila. Sabi niya, taos na dasal ko ay manumbalik ang demokrasya na niyuraka ng Panguluhan at mga alyado. Salamat sa mga mensahe at dasal. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! At narito naman, muli nating iparinig ang question and answer sa bahagi ng talumpati ni dating Senador Benigno Aquino Jr. taong 1981. Since the forthcoming presidential election is a mockery once again and an insult to the people, may it not be fairly game if the lone presidential oppositionist to Marcos be Pascual Racoyal? And in a more serious vein, since you are not going to run for the May presidential election, who is your personal choice to run against Marcos? I think I will join those who propose Mr. Racoyal. Could Marcos retain his power if U.S. aid is withheld or decreased? Yes, for a time he will be able to retain his power, but I believe that if the U.S. will continue to whittle down aid to him, he will not last as long as he will last if there is aid. Marcos is said to be able to get access with the maps to the gold treasure the Japanese hid in the Philippines. What do you know about this? Could be one reason why Marcos would like to continue to be president of the Philippines. I don't know about the gold of Mr. Marcos, and he has not told me about the maps that the Japanese left behind. We don't want you to go back yet. Why don't you wait, just like Khomeini did in Iran? I'm only 48. Khomeini is 78. That would be a 30-year wait. I don't think we should do that. I do not believe that it is within our reason to wait. We can accelerate time. What I'm trying to say is this. We should not depend on one man. We should depend on all of us. All of us are expendable in the cause for freedom. And therefore I say, stand up now and be a leader. And when all of us are leaders, we will expedite the cause of freedom. What is the true story of Governor Lingad's murder? I do not yet know the full facts of the murder of Governor Lingad. I was talking to the daughter of Governor Lingad last night, and I received certain information about the surroundings or about the antecedents or the facts surrounding the case. We are still looking into it. Our people in the Philippines are still trying to pinpoint the perpetrators of the dastardly crime. Suffice it to say that Governor Lingad died in the highest line of duty. And it's unfortunate that when he died, for 2 hours nobody would even touch his body. But in time, I think, our people will be able to appreciate the sacrifices that this man did at a time when nobody, or hardly anybody, wanted to pick up the cudgel. Since you came over to the United States, have you yourself appealed or sought U.S. government's assistance in restoring democracy in the Philippines? No, sir. I have never appealed to any American official or to any American to help us in our freedom. I believe that if we Filipinos cannot fight for our freedom, we do not deserve it. We should not depend on the Americans. We should depend on ourselves. All I told the Americans is, we are not asking you a single cent in our freedom struggle.
All we're asking you is not to give, quadruple your military aid to the dictator so that our job will not be that much harder. The only thing I ask them is, desist from helping him and let us free ourselves. From the audience, we would like to see Mrs. Aquino take a bow, the woman who is luckier than Imelda Marcos. Mabuhay! At nabanggit na rin lang natin yung tungkol sa namatay na working entertainer. Itong si June Lahi, yung ating ipinanawagan ng tulong, ako'y magpapaabot lamang ng pasasalamat at nais nating ibahagi pa ang ilang karagdagang detalye tungkol sa sa pagkamatay ni June Lahi, yung pinapakiusap nating matulungan. Siya po pala kanina lang nadala sa bahay. At ililibing na ho agad sa linggo. Doon sa Muntinlupa daw po ililibing. Ngayon, ako'y nagpapaabot po ng pasasalamat sa mga tumugon. Para matulungan itong si June, ang pamilya niya na naulila, ang kanya may bahay, at ang kanyang 4 na anak, mga kaibigan. Ilan nun sa mga tumugon dito na nagpadala dun sa asawa ni June, na si Rowena Esquivel, nagpaabot po ng tulong. Meron ding mga musician katulad ni Walden at si Bobet Bernadas, isa pong kilalang keyboardist, dating miyembro ng music making company, veteranong musician. At mga kaibigan, siya'y nagpahati din ng tulong. Maraming salamat. Si Joel Diaz ng Italy, si Nathaniel Mangune ng Bahrain, si Eric Swan, si Ray Bonifacio, isa rin pong musician, kasi kalugar nila yan, hindi niya nga lang kakilala. Ano po, mga kaibigan, taga Katamanan sa Tondo. Ray Bonifacio, baka hindi nyo alam, si Ray Bonifacio, kamag-anak talaga yan ni Gat Andres Bonifacio. Si Tisay ng Hong Kong, pinasasalamatan natin. Yung bago natin ka-Facebook na matagal nang sumusubaybay sa atin, si si Wilbert Balyon ng Canada ay pinasasalamatan natin. Si Coco Pimentel na wala na ng kwenta, tuluyan na, sipin mo yan. Sabi nung una, kinikilala ni Digong nyo yung PDP ni Cusi. Ngayon naman, kinikilala niya raw yung PDP ni Pimentel. Talagang taong ito, mga kaibigan. Ano sabi dyan pagka iba-iba sinasabi? Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Ayun, sabi ni Ingkong yan, At doon sa mga nagpapadala nga po pala ng kanilang tulong para kay June Lahi, na isang working musician na pumanaw na dahil sa sakit na malubha. Kumari lang po, total kasi nag-text sa akin yung may bahay niya, may mga padala sa kanya, ini-inform siya nung pinagpadalan. Siguro bangko, ganyan ang bangko Walang hiya ang bangko Pag pinadaan mo sa bangko at hindi mo sinabi dun sa pinadalan mo na ikaw ang nagpadala at magkano, hindi ilalagay doon sa advisory sa iyo na ipapadala sa iyo ng bangko. Ang sasabihin lang, meron kang remittance, Pero hindi sasabihin kanino galing,
at magkano. Ha? Kaya, kung maaari po, dun sa mga nagpapadala, ay paki-inform nyo yung pinadala nyo si Rowena. Nandiyan naman ang number di ba? Nakapost din sa FB ko yan ipadala nyo sa kanya, ipaalam nyo sa kanya kung sino kayo at magkano pinadala nyo, ha? Saan nyo pinadala? Bigay nyo na yung ibang impormasyon. Sayang naman kundi makukuha ng tao, di ba? Ngayon pa na kailangan nila ang ating tulong, ha? Salamat po doon sa mga tumugon na makatulong. Ililibing na ho si June sa linggo. Kanina lang pala na iburol galing na yata ron sila Rusty Tolentino, yung mga kabanda niya. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang gabi, Sikwatari Mon Lopez. Nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na